hindi pa sinidi adjournment. So, wala kaming hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan Hello? sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate. Kayo naman, okay lang yun. Bahagi yon na malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then baging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. Imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold up. Tapos ano? dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinanounce ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yon sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasyahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng era of impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Pero, nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganibi po ng Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso. Dahil maraming mga senador ang gusto din
itawid ito sa 20th Congress? Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay ang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong nakarang 2 linggo? Ang pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino, From the sources, from... ikaw naman, other mahirap side. naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan na usapan, ni hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Pero sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-offera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Ulitin ko, Finance? sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman, di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi nyo nga pwedeng pagbotohan kung magko-convene kayo o hindi as impeachment court. So, paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magko-convene kayo sa impeachment court maliban na lang kung may mag-object, ganun ba yun? Hindi ko Paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami, maliban na lang kung may mag-object o mag-motion. Hindi ako maghihintay. Hindi naman sir. ganun So, yun. ibig sabihin- Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala namang pagbabago eh. Di ba, pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, di ba? Tatawagin ng majority leader, magmo-motion siya, any objection, lahat naman yun, ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo at gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech sa halimbawa, sa gitna ng reference of business? Wala, edi yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Pagkabasa ng articles of impeachment and then, tama ho ba? Supposedly sasabihin ninyo na magko-convene kayo. I-refer na agad yon sa impeachment court and that will trigger the convening of the impeachment court by doing the oath. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagko-convene ng impeachment court? Ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody's objecting. But in a highly politically charged issue such as this one, doon yung makikita kung sakasakali dahil nakita nyo na iba't iba ang pananaw halos ng kada senador. But I don't fear that. I don't run away from that. In fact, that shows that we have a vibrant democracy, both inside and outside the Senate. Dahil iba-iba ang opinion namin kaugnay sa bagay na ito. Pero bagaman magkakaiba ang opinion namin sa bagay na ito, ito'y tatapusin sa pamamagitan ng hindi suntukan o anuman, pero batuhan. So isa na lang, how confident are you na masusustain yung pagko-convene ninyo sa impeachment court? Ako nag-set nun eh. Ako nag-set nun sa pananaw at palagay ko, matutuloy yun hanggang sa pag-issue nga namin ng summons. Ngayon, kung yung trial ay matutuloy, ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig, impeachment court ang magde-decide nun. Hindi ang Senado. Sir, from July 1 hanggang bago Resume. mag-20th mag-resume, walang pwedeng gawin ng Senate. Um, Impeachment court.
paano kami may gagawin? Walang prosecutor. Paano magta-trial kung wala ang isang panig? Paano magiging parehas at patas ang anumang paglilitis kung isang side lang yung pwede magsalita? Ang term ng mga kongresista na hinalal nila ay nagtapos na o magtatapos sa June 30. Yon ang isang bagay na nakita na lang din namin pagkatapos at maliwanag na hindi nakita ng kamera nung final nila ng late ito. Sorry. Yes. From June 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy yun. 30 hanggang 13 hanggang 30, hindi pwede ituloy. desisyon ng impeachment court yon. Desisyon ng impeachment court yon. Dahil yung schedule nga ay kasama sa rules kasi yung schedule eh. Kung mapapansin nyo, di ba yung schedule ng trial nakalagay sa rules? So kasama yon sa aprubahan ng impeachment court. Sir, kailangan pa bang baguhin? Ano po yung ganun time? Nalalabo, para sa akin, again, ang objective by madaliin o ang objective by palabasin kung ano ang katotohanan? So kung susundin Ayan na naman eh. Madali na naman eh. Saan ba galing? Saan ba nakasulat sa saligang batas na dapat madaliin ito? Oo, pero nagsimula na nga. Pati ba naman sa trial, forthwith pa? Wala namang nakalagay doon. Commence. Commence ang sinabi. Hindi sinabing trial shall be forthwith done. Tatapusin agad. Walang ganun. Kayo naman. At kung kayo ang nasa panig na nasasakdal, masaya ba kayong isang araw lang ikaw magpepresenta ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper, parang grade 3? Again, I will leave it to the impeachment court, but personally, I think it's very difficult to limit the presentation of evidence on both sides to 1 day each, simply because you want it done at the soonest possible time. Hindi nakalagay na trial should be done at the soonest possible time, lalo na masyadong siniksik lahat ng bagay. Pero sir, Sir, possible din yung sa ba June 11 ba, may assurance na gusto talaga ng majority ng Senado na mag-convene? Paano sir kung ayaw, kung ulitin ko, around? by motion kaming lahat. Sinet ko ng June 2, nung nag-resume kami, bago kami mag-resume, sinet ko ng June 11, wala namang nag-object at nag-motion sa plenaryo, kaya June 11 ang naset. Kung may magbo-motion, pagbobotohan yon para italaga sa ibang araw yan. Either mas maaga o mas late. Pero sa ngayon, wala namang humihiling nun. So, SP, wala dun sa pag-convene ng 11 hanggang 30, June 30, bago magtapos yung term ng mga congressmen, hindi pwede mag-trial? Desisyon ng impeachment court yun. Pwede. Pero desisyon nga ng impeachment court yun. Pero sir, pwede rin ba from 7 articles of impeachment, i-lower ito into 2 or 3? Hindi namin desisyon yun. Pero pwede din gawin yun, sir. Lahat ng bagay naman pwede. Again, by mere motion and by vote. Pero hindi namin desisyon yun. Hindi namin pwedeng pilitin ang prosecution na, hoy, dahil isang araw na lang to, bawasan nyo nga. Walang ganun. Kayo naman. Desisyon nila yon. Kung gusto nilang gawin yon, malayang mag-object ang kabilang panig na hindi, sinabi nyo na ganito eh. Tapos ngayon, babawasan nyo. Ayaw na namin, sinagot na namin yan eh. Tapos, dun pa lamang pagdedesisyonan yon ng Senado. So, there will be a motion pa rin by the prosecutors, if ever, to reduce it. Objected to presumably by the defense. Pag pinayagan nila, desisyon pa rin ng impeachment court kung papayagan yun o hindi, even with the acquiescence of the defense lawyers. Dapat magaling sa prosecution panel yung initiative pagdating sa pagbabawas ng articles. Pwede rin hilingin ng depensa. Pag hindi nag-object yung prosecution, magpapasya pa rin ng impeachment court. That is how you've seen trials, not only in the impeachment before, but also on TV. That's how it works. It operates by motions, objections, and votes. SP, Tanong lang ni Daniel kanina, sir. So, posible pa rin na hindi mag-convene ang impeachment trial sa June 11? Hindi ko nakikita. Pero Kayo naman, yung mga ganyan tanong, yung mga trick question naman yan eh. Kasi, again, everything is possible in the realm of possibilities. Lahat naman, dahil nga motion lahat to eh. Pero, nakaset na yung date, di ba?
Nung nireset namin, di naman tinago. Nag-notify naman sa lahat, nilabas naman sa lahat. So, barring any unforeseen, yun ang mangyayari. Pero SP, tanong po, di ba hindi optional yung hindi pag-convene? Yung pag-convene kasi nga sinabi dapat, ang mandato nyo ay mag-convene. Uulitin ko for the nth time. Walang nakasulat sa saligang batas na pag nag-resign ay hindi na magko-convene. Nag-resign si Mercy Gutierrez, dinismiss ng Senado, hindi nag-convene. Nagreklamo ba kayo? May nagsabi bang, ba't di nag-trial? That became part of the President of the Senate. Hindi nagpakita yung prosecutor, hindi tinapos yung trial. Dinismiss ng Senado. Hindi tinapos ang trial. Lahat ito posibilidad at lahat ito nangyari na sa nakaraan. Sa katunayan, iisang impeachment complaint pa lang ang nasimulan at natapos sa kasaysayan ng Senado, Yung kay Chief Justice Corona pa lamang. Wala pa ako, in recent history, wala pa akong naalalang natapos na impeachment complaint na sinimulan at tinapos hanggang sa dulo. Kung sakasakali, ito pa lamang ang pangalawa. Pero SP kasi yung sitwasyon nung kay Mercy tsaka yung kay CJ Corona, hindi pareho ng sitwasyon ngayon. Hindi nag-resign, tapos wala rin nag-walk out na prosecution. Hindi CJ Corona, erap yun. Sorry, i-era pala. Bakit? Alam mo na ba yung ending? Hindi pa naman natin alam yung ending dito Pero sir, Alam natin yung ending ng mga yun dahil binabalik tanawan na lang natin. Ito'y kasalukuyan pa lamang nangyayari. so far yung dalawang reasons pa lang po na yun, yung nag-resign, yung may walk out, yun pa lang yung parang precedent na pwedeng i-dismiss outright. Hindi ko sinasabing pwedeng i-dismiss. Ang sinasabi ko, ginawa yun ng Senado noon. So ngayon po, ano po ba yung mga parang grounds? There is no pending petition. There is no pending resolution. It's not for me to speculate on the grounds. Ano ba naman? Hindi ko trabaho yun. I mean, ano po yung mga pwedeng maging reasons for an impeachment court not to... I have no idea. I don't want to speculate. Dahil pag nag-speculate ako, sasabihin nyo na naman, ayaw ko, tas dagdag na naman yan. Again, kindly avoid putting ideas or concepts into in my mouth. These are all coming from you and not from me. Pero sir, I'm answering only as honestly as possible with respect to precedents, history, nangyari noong nagdaan, at kung paano pinagpapasya ng Senado lahat ng mga bagay na ito. Wala kaming tinatago, kaya nga lahat ay gusto ko pag-usapan sa plenaryo. Sir, so when... Tama naman yun going back to history. Kaya lang sir, isa sa mga tinitignan kasi is yung konting delay kay Era and even doon kay Mercy Gutierrez. Hindi kasi tumawid pa ng another Congress. Kumbaga nagtuloy lang yung session with the same Congress. Ang posisyon ko ay tatawid to. pero sir, Matagal ko ng posisyon yan, nagsimula pa lamang tayo dahil sabi ko nga, di ba, kulang ang oras para tapusin ito. Sinabi ko na simula't simula, ang personal kong posisyon, tatawid ito. Pero pagbobotohan niya ng kasalukuyang Senado at ng darating na Senado. Hindi lamang posisyon ko ang palagi nasusunod. May opinion man ako, pwede itong tutulan ng sinumang miyembro at pag tinutulan, pagbobotohan. so nagkaroon kasi Sir, ng sa impression Wednesday- na parang may intention to kill the impeachment case arbitrarily dahil dun Sino? dun sa mga naging development, sir, na sinabi ni Tolentino na parang magiging functionally dismissed, tapos may reso. Idea lang ni Senator Tolentino yun, hindi naman pinagbotohan yun. Hindi yun posisyon ng Senado. Pero yun nga, parang gano'n na naging concern ng marami. Parang may intention to kill Karapatan nilang mag-isip ng ganon, pero ang Senado ay wala pang pinagpapasyahan. Sir, so Wednesday... Bagaman majority leader si Senator Tolentino, napansin nyo, nung tumayo siya si Senator Pimentel, manifestations ang kanilang ginawa, hindi mga motion na pinagbotohan. So, posisyon niyang personal yun na nalagay sa record na nirerespeto ko, bagaman iba ang pananaw ko. Yes. Sir, sa Wednesday po, meron pa bang... Sir, sa Wednesday po, meron pa bang ipapasa ng mga bills o mag-start na agad ang convening? Wala po? na. Nakasuot na kayo ng robe, papasok ng session?
Paano mangyari? Nandun pa rin kayo sa rob, ha? Teka Yes, muna. sir. Anong senaryo sa Wednesday? Anong oras yes, entirely May CA i-devote pa kami ba? nun. Kasi 308 ang appointments at nominations na hinahabol namin. Siguro ko naka 1/3 pa lang kami last week. So, bukas at sa Martes, CA kami mula alas 12 o alauna hanggang matapos. Kaya na-delay kami nung nakaraan, di ba, nung Wednesday. So, as soon as matapos yung CA, magko-convene kami. Wala na kaming isa-second reading. Useless na. Wala na rin kaming ito-third reading. Kung meron man, ratification na lamang ng BICAM report na may clean na lamang yon. Pagkatapos nun, nakaschedule ng basahin ng prosecutors yung kanilang articles. I-refer sa impeachment court. Susumpa ako bilang presiding officer. Papasumpahin ko malamang sa SecGen na lang. Papasumpahin ko mga miyembro ng Senado. Hindi pa namin sigurado kung pagsumpa ay naka-robe na ba o pagkatapos sumumpa, doon pa lang magro-robe. Wala pa kami doon. Madali na siguro yun. Depende na sa trip nila. Hindi na by motion yun kasi naka-recess kami. So, pero nung nagdaang impeachment, nag-robe sila pagkatapos sumumpa, nag-recess para pag bumalik, naka-robe at doon pa lamang magko-convene yung court. Pag-convene ng court, hindi ito Senado na, walang majority leader. Wala sa rules namin ang may majority leader ang impeachment court. So everything, all the orders, specifically yung summons, will be issued by the presiding officer. Kung may magdagdag pa na motion, let's say in schedule ng trial, yung rules amendahan, i-entertain din yun doon. Tapos, pagkatapos ng pag-issue ng summons, kung hindi magta-trial matapos ang June 11, edi adjourned yun. Kung mapagpasahan na mag-trial pagkatapos nun, edi tutuloy-tuloy yun. Hanggang June 30. So, follow through lang dun sa question ni Ate Sally, follow up lang. Kasi Alin doon? Ang dami so yung, na natanong, yung sinasabi na yung nagkaroon ng impression na parang gustong patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Nino ba? Sa inyo po manggaling. Base sa resolusyon na unang kumalat na walang pangalan, na later on sinabi ni Senator Bato na pinag-iisipan niya na hindi naman final. Base sa sinabi ni Senator Tolentino na hindi tatawid, na hindi naman ako sang-ayon doon at tila hindi naman yun ang posisyon na mas nakararami. Nagdebate nga sila ni Senator Pimentel, hindi ba? Actually, I tend to agree more with the position of Senator Pimentel na ito'y tatawid for the several reasons I mentioned pa before. That legally, you should finish what you started. So, walang intention na patayin yung articles of impeachment bago pa man magkaroon ng paglilitis. Wala akong nalalaman na intention sa ngayon. At hindi nyo papayagan, sir, na mangyari yan? Pagbobotohan yun kung meron man. Pagbobotohan yun kung meron man. Ano bang ground? Kung yung lumabas na sinasabi niyong resolusyon, hindi. Definitely not. On my part, that's my vote. Pero anong sinasabi ba niyong ground? Mag-usap tayo pag may ground na. Kasi, Pinasa niyo po yung scrap of paper na yun. Hindi, scrap na. Nakwento lang sa akin. Nakwento lang na Kasi- yun daw yung laman. Kasi sa dami ng binabasa ko, kayo naman, babasahin ko ba ba yung hindi pa na-file? Pwede ba pag na-file na, doon ko na lang babasahin? Hindi kayo binigyan ni Senator Bato. Hindi. sir, kasi daw malalagay sa alanganin ang reputasyon at integrity ng Senate kung sakaling magkaroon nga ng arbitrary dismissal. ng case. Again, Celia, let history be the judge of that. It would be unfair to say that this is right and this is wrong simply because you think that way, or simply because they think that way. Any legal position will be finally determined by the Supreme Court, not by us, not by any legal luminary, not by any former or current senator, but the Supreme Court. Number two, whoever is right or wrong at any stage of our history will be decided upon by history itself with the benefit of hindsight. Hindi porkit hindi sang-ayon sa iyo ang isang tao, siya na kagad yung mali at ikaw ang tama. Hindi porkit iba ang ginagawa ng tao sa gusto mong gawin nila, agad-agad sila na yung mali at ikaw ang tama.
Hindi ganun yun. We do not operate and think that way, especially in a democracy. Yes, ma'am. Okay. Nandun po siya, hindi po siya umaalis eh. The SP yung speaking of panggigil, di ba dapat yung tayo mga Pilipino, manggigil talaga tayo pagdating sa issue ng accountability? Oo, bakit hindi? Pero napakaraming ibang accountability na hindi naman nanggigigil yung parehong nanggigigil dito. Ulitin ko ha. Hindi ako pabor. Hindi ko gusto si VP Sara, pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Itong mga taong nagmamadali, klaro naman na ayaw sa kanya. Kilala nyo naman sila eh. Itong mga gigil na gigil, klaro naman na gusto siyang matanggal. Sinisigaw accountability. Pero yung mga taong gusto sa kanya, sinisigaw naman yung accountability ng mga ibang nauna na bakit hindi binibigyan ng parehong pansin. Ano mang ingay yan. Ulitin ko ha, sinabi ko na nung simula pa lang na parang hindi nyo ako pinaniwalaan o pinakinggan. Sino mang pabor o kontra kay VP Sara, sino mang pabor o kontra sa impeachment, may posisyon na sila. Hindi ako magpapadala sa kanila. Sinabi ko na yan noong Pebrero pa. Gagawin ko kung ano ang tingin kong tama at kung ano ang gusto ng Senado na mapagbobotohan namin. Hindi dahil gusto nung ayaw kay VP Sara. Hindi dahil nagmamadali yung may ayaw kay VP Sara. Kaya nga ang simbolo ng hustisya ay babaeng nakapiring. Wala dapat kinikilala, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pantay dapat ang pagtrato. Kaya nga sinasite ko sa inyo yung kasaysayan ng impeachment noon. Ganon ang ginawa noon, ba't babaguhin ngayon? Yun ang president ng Senado. Yun ang naging kasaysayan at pinagdaanan ng Senado. Ba't biglang babaguhin ngayon dahil lamang sa mga personalidad na involved? Hindi ba dapat sino man ang personalidad? Kung ano ang ginawa ng Senado noon bilang president, yun pa rin ang gawin namin. Dahil yun ang pinakamaliwanag na patunay na wala kaming pinapaboran at wala kaming kinikilingan. Parang ano na yun, parang tagline na yun ng ano ng GMA. Yes, ma'am. Hindi ko alam dahil hindi pa namin natatanggap yan. Ang napinasa namin sa Senado last year, if I'm not mistaken, ay 100 pesos across the board. Ang pinasa ng Kamara ay 200, ayan na naman sila eh. 200 pesos across the board huling linggo ng aming sesyon na hindi kasama at binanggit na naman sa LEDAC. Ba't ba ang hilig-hilig nila sa mga ganyan? Narinig ko nga ang sinabi ni Congressman Franz. Sabi niya, gumaganti raw ako, kaya last day ko final, dahil last day din nila final sa Senado yung impeachment. Alam mo, ang isda nahuhuli sa bibig eh. Kung sinadya nilang i-file yung impeachment sa last day namin, pues hindi ko sinasadyang gawin ito. Wala naman kasi sa LEDAC at hindi niya narinig yung mga panukalang batas na kailangan naming ihabol na siyang nahabol naman namin nitong nagdaang 3 araw na nagsesyon kami, kabilang na ang araw na ito. So magbabaycam, sir? Ano? Magbabaycam pa? As soon as matanggap namin, pero hindi pa namin natatanggap. Nag-nominate pa lang yata sila ng Bicameral Conference Committee members. Pero ulitin ko ipapasa pala nila yan, but hindi binring up sa LEDAC. Para na pag-usapan na. Hindi ba? Siguro naman hindi ito maliit na bagay para hindi man lang mabanggit o mapag-usapan. Ano to, napag-isipan lamang pagkatapos ng LEDAC? What are the chances, sir, na i-adopt yung House or mas talaga naman po-compromise sa amount? I haven't seen it. If you remember the Senate bill providing for a 100 pesos across the board wage increase, marami kaming in-exempt para protektahan yung maliliit talaga, yung micro and small industries na hindi kakayanin maski na 100. So, hindi ko pa nababasa yung pinasa nilang batas. Kung lahat ba kasama, tinanggal din ba nila yon? Hindi ko pa nakikita. Inaasahan namin na makikita namin yan ngayon o bukas pag napadala na nila sa amin. Sir, si Senator Amy, parang nagtataka after the LEDAC, biglang may decision na ituloy na daw yung barangay at SK election sa December. Meron silang concern na baka daw gamitin yon para i-postpone daw ulit yung BARM election dahil may ganong info. Tutol ako sa anumang postponement sa BARM election.
ngayon o sa darating na Kongreso? Walang ganong hakbang sa pagkakaalam ko. Ngayon, Kongresong ito, hindi ako pwede magsalita sa 20th Congress, para ipagpaliban ang BARM election. Pangalawang beses na itong sinabi ng Kongreso sa ating mga kapatid na Muslim na huling pagkakataon ng ipopostpone ito dahil naniniwala ko, isa sa pinakamagandang regalong pwedeng bigay natin sa BARM ay malayang halalan na makakapili sila ng kanilang mga leader para may accountability ang kanilang mga leader sa kanila. Kaugnay ng barangay elections. Pinasa ng Senado ang postponement ng barangay elections at tinalaga ang term ng mga barangay officials ng 4 na taon. Ang Kamara, wala pang pinapasang bill postponing or continuing the elections or setting the term. Sa pagkakaalam ko, nasa komite pa lang yan. At dahil hindi ito certified bill, imposible na nilang ma-third reading yan at wala na kaming pag-uusapang bill actually para i-bycam. Dahil hindi pa nila nilalabas sa komite. It hasn't even been approved on second reading as far as I know. Much less can it be approved on third reading in the last 3 days of session. Pero pwede pa rin gawin sa 20th Congress kasi sabi ni Senator Amy, technically, wala pang 3 years na nakaupo yung mga incumbent barangay and SK elections. Pwedeng gawin uli yan sa next Congress dahil July 28 naman magre-resume ang next Congress, Disyembre pa yung barangay elections. But with this caveat, pag walang ginawa ang Kongreso, di tuloy. Kailangan may gawin ang Kongreso para ma-postpone. At sangayon sa desisyon ng Korte Suprema, hindi pwedeng i-postpone lamang ng Kongreso. Dapat sa pag-postpone, ilagay na ng Kongreso yung term. Hindi pwedeng batas lamang na sinasabing postpone, 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 postpone. Dapat kasabay ng postponement ang pagtalaga na ng term ng barangay officials. Unlike local and national officials whose terms are fixed by the Constitution, ang barangay ay hindi. Pero sir, may info ka na meron uling initiative na ipapostpone yung BARM election? Wala. That was not discussed in LEDAC. That was the last time I spoke with members of the administration and the executive presided over by the President. Walang ganong binanggit na intensyon, balakin o plano. October na yun, di ba? Ano daw gusto niya? Postpone? Saan na naman ba galing? Ang hirap naman ng mga info-info na ganyan. Ang hirap. Saan ba nakatira? Yan ano mga apelido ni sources? Last name o first name ba yung sources? Anything else? Sources din daw ba yung sinabi ni Senator Amy na may mga admin senator na gusto na rin ma-dismiss yung impeachment kasi wala naman daw bilang, natatakot na mapahiya lang, parang ganun. Hindi ko alam, pero ang pagmumulan na lang siguro niyan, ba't pa kayo magsa-sources? Sinabi mismo ng Pangulo, di ba, siya ang pinuno ng admin, ng administrasyon, na ayaw niya ng impeachment. Hindi niya naman na kailangan mag-sources doon. Pinuno na mismo ng administrasyon na nagsabi, di ba, na hindi niya gusto. Hindi niyo na kailangan mag-sources pa. Turo niyo na lang agad yung pinaka-pinuno ng administrasyon. At may impact din yun sa inyo yun, sir? Hindi, ano ba ang definition mo ng administrasyon? Pansinin nyo nung Lunes, maski ako medyo nahilo yung majority leader tumayo para sabihin hindi tatawid yung impeachment. Yung minority at deputy minority leader tumayo para sabihin tatawid yan. Hindi ba dapat baliktad yon? Di ba usually dapat yung majority ang nagsasabing tatawid yan at yung minority ang nagsasabing, yung opposition ang nagsasabing hindi tatawid yan? Hindi nabablur yung lines kasi gano'n naman talaga yan. Ang oposisyon at administrasyon ay iba sa mayoriya at minoriya sa Kongreso. Opposition means opposition to the administration. Di ba? Administration means you're in favor of government. Majority means you voted for the winning Senate President. Minority means you voted for the other candidate. Yun naman ang definition ng majority at minority sa parliament So sir, may
basis or totoo po yung sinabi ni Sen. Aimee that administration allies because of the President's pronouncement are also working on the dismissal? For the Probably, dismissal? probably, again, because of the President's statement himself. Parang kawawa naman ng Presidente pag sinabi niyang gusto niya, walang naniniwala. Pag sinabi niyang, tapos biglang ayaw niya, I think we should just take his word for it whenever he says something unless you have any other evidence or proof na hindi totoo yun. Sa tingin niyo, makaka-affect niya Makaka-apekto saan? kung paano magbobo sa mga administrative senators. Paano magboboto? Karamihan ng mga nagsalita na sinabing dapat matuloy, hindi ba administrasyon sila? Di ba? So, again, ang pagbabasehan ko lamang ay kung ano ang magiging resulta ng boto kapag pagbobotohan yan. So, ina-assure nyo na magiging independent ang Senate kahit na may ganun stand yung Malacanang pagdating sa impeachment? Ever since, the Senate has always had its own position. Hindi lang yung Senado, pati yung individual na mga senador. Ito na nga lang, nakikita mo, baliktad na, naghalo na ang majority at minority sa Senado sa magkakaibang pwesto Each and every member of the Senate will decide on his own with respect to anything put to a vote before plenary. Sa tagal ko sa Senado, nakita ko na nangyari ng ilang beses yan. They cross party lines, hindi sila sumusunod sa dinidikta ng kanilang partido, nagdedesisyon sila base sa kung ano sa tingin nila ang tama at naaayon sa batas. Purely na lang. May sabi po ni Tito Sen, sa Senado, ang agad-agad pala means upuan mo. Ulitin ko, hindi ko maunawaan at maintindihan kung bakit sa pabor ng gigigil at magmamadali dito sa impeachment na inihain ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Kung yun ang pasya niya sa ngayon at yun ang posisyon niya, hindi yun ang posisyon ko. Hindi ako nanggigigil sa impeachment na ito. Hindi ko rin dinedelay ito. Sinusundan ko lang ang presidents ng Senado at tinatalaga ng batas. At pangalawa, hindi porkit gusto nga ng Kamara at gusto ni Speaker Romualdez ay tulad niya, oohan at gagawin ko na lang din. Hindi ko trabaho yon. Hindi bahagi ng job description ko yon bilang senador at bilang tagapangulo ng Senado. Ang maging sunod-sunuran na lamang sa gusto ng Kamara, sa anumang gusto nilang gawin. Meron pang naiwan? Yung US, nananawagan po sila sa mga allied countries na suportahan yung sanctions sa mga judges ng ICC dahil po sa pangingialam ng soberenya ng ibang bansa. Your comments or thoughts on that? That is a matter for the executive to decide, given that the president is the chief architect of foreign policy in our country. That is not something for the Senate to decide upon because our role is limited when it comes to foreign policy. We only and merely ratify treaties signed by the president. The House, in fact, has no role, formal role, insofar as foreign policy is concerned. I think that question should properly be asked of the executive and the incoming Foreign Affairs Secretary, Secretary Tess Lazaro, because that would be a policy decision of this administration. Baka iyahabol nga pala yung appointment niya sa makikita niyo siya dito in the coming days. So whatever would be the decision of the administration, SP, susuportahan niyo po yan? Depende, papakinggan ko muna. But at the first impression, that decision should be made by the executive. Hindi muna kami sa Senado. Thank you, SP. Thank you.